is the main source of income among the people of Bohol. Back then in the 80s, the price was so competitive and stable that parents could afford to send their kids to school. Back then, the price of coconut or the copra was 350 pesos or 350. And then the price of rice back then is 250 pesos only. So around 1 kilo of copra, you can afford to buy at least more than 1 kilo of rice. That was back then 30 years ago. But today, it's quite different. Dahil ngayon mga kaibigan, sobrang baba ang presyo ng kopras. Tapos ang presyo naman ng rice ay sobrang taas. Isipin mo ngayon mga kaibigan, ang presyo ng kopra ngayon ay 13 pesos lang. Tapos ang presyo naman ng bigas ngayon ay 60 kilo. So kailangan mo ng halos 6 na kilong kopras para makabili ka ng 1 kilo ng bigas. Back then, nung sinasabi ko na ang presyo ay sa kopras ay 350, today's equivalent price, nasa mga 95 pesos kilo yon. So, ang ganda ng presyo. Kaya ngayon, mga kaibigan, marami nang hindi nagkukupra, no? Mga ilan na lang siguro. Tapos, sila na mismo ang umaakyat sa niyog. Kasi, pati pag-akyat sa niyog ay sobrang mahal. Ang singil nila ay 20 pesos. Isang puno, samantalang ang kilo ay 13 pesos lang. So, lugi ka talaga. Yung iba, hinayaan na lang na mabulok yung kanilang kupras o kanilang niyog kaysa kukuprasin nila. Ito, Juliet, mga kaibigan, ay tanungin natin dahil nagkukupras siya at sila lang mismo ang umaakyat. Juliet, ano yan, ibibinta mo? Oo. Kapag okay na, luto na siya, ibibenta siya. Di ba, sobrang matrabaho, di ba? Aakyatin pa, bibiakin, lugitin pa, tapos ibilad. So, pag nag-hire ka ng akyat, lugi ka talaga dahil 20 pesos ang singil nila. No? Ito, hindi mo naman inaakyat, no? Pinupulot lang sa puno kasi wala nang kialam. Yung lang sa puno, yun lang yung kinukuha ko kasi sayang lang din pag pinabayaan mo eh. Tama, oh. Pero pag nag-hire ka ng aakyat, wala na, no? Wala na. kang Kasi mahal. So, ganyan lang yan mga kaibigan. Hindi lang ang mga farmers na umaasa sa kupra ang nahirapan. Pati yung mga umaakyat din dahil nawalaan sila ng hanap buhay. Wala nang nag-hire sa kanila dahil sa sobrang baba ng presyo at sa sobrang mahal naman ang singil nila. Isa sa mga naepektuhan mga kaibigan ay isang pinakamagaling, the greatest coconut pilot of all time. Ang pangalan niya ay Fernando. Mga kaibigan, nandito ang pinakamagaling na umakyat ng lubi sa buong Bohol. Siya yung pinaka-the best coconut pilot dito sa buong Bohol. Ang pangalan niya ay si Fernando. Tatanungin natin, dali na kategory ang the best coconut pilot sa Bohol. Fernando, ilang taon ka nung nag-umpisa kang natutong umakyat ng niyo? Kasabot ano kay English na. English na pila edad nimo kasugod ka og saka og lube? Juan, si size. Bata pa nimo adto no? Oh, karon pila ra ko 43 na ko ron. 43. Pero mura man ka og naapa sa mga 18, askil man gihapon ka. Oo. Ay. Asa may og musaka ka sa lube, di ba ka wa kay gibating kurog o kahadlok gamay? Bisa gamay wa. Nakasuway na ba ka nga misaka kag lube nga nakita kag has? Oy, diha ibanda. Ibanda sa liog. Ibanda sa liog? Baksan. Pero wa ka mahadlok matarantar ambak. Wa maratol. Bisa gamay wa. Kuya, mao pa to, permiro diha na pod. Sige. Sige na, dili lang baksan ka ng mga lang has. Kanang na hadlokay. Has pa yun ra. Oh, hadlok man na, laman na siya. Wa ka. Hadlokay. Believe, wa yung ka matarantar no? Bisa gamay wa. Diyan katapang si Fernando mga kaibigan. Fernando, dati busy ka no, daghan kayo gapasakan nimo og lubi no. Di ka usahay makontak tungod kay sa sobra nimong kabisi pero karon tungod kay brato ang kupras gamay na siguro gapasaka di na wala ka kayo mga gipang sakang lubi di ba? Sa tan-aw nimo ang say nakaingon ana Ang kompetensya palm oil.
Ang palm oil. Mga kaigsunan, ang palm oil. Oh, so daghan na karon mga suki nimo nga wa na sila magpasakag lube. Gumikan sa kabrato. Gumikan sa kabrato. Pila may kuan dayon kilo sa kupras kung panahuna. Nagpatimbang si Pili rong bago. Mm. Isipso. Taas-taas na ganina, no? Dahil time nga hingubos na, di ba? So maunay pila may bayad nimo sa una tong gasugod kag saka og lube karapunuan. Sa una, daga ikat itong sector. Punuan. Bratuha pa man to, no? Bato pa. Tagdos ang punuan. Punuan. Mga 1990s pa to, no? Mura, ubat lang ko masayo to. Hantod ang sunod ni saka na himong pila man. Muna 20. Di karon naman ang 20 ang taas, sing agi pa og mga 5. Oh. 5. Oh. 10. Pero daghan pa customer gihapon nimo adto, no? Daghan pa. Oh, Pero so, naminus ron gumikan sa braso. sa brato. Palm oil po may May kompetensya. kompetensya. So karon ang paningil ni Fernando, mga kaibigan, ang singil ngayon ay 20 pesos na bawat puno, no? So salamat Fernando sa iyong mga Salamat po sa inyong pag-interview nako. Oh, sige. Maura to per. Yan na mga kaibigan, no? Inakyat na ni Fernando ang puno ng niyog. Medyo may kahabaan ito, mga halos 50 feet ang haba, no? So dahil si Fernando ay isang expert, kayang-kaya niya, hindi siya natatakot. Gaya ng sinabi niya kanina, marami ng bisis siyang naka-enkwentro ng ahas, no? Ang ahas ang natakot sa kanya. Diyan katigdi si Fernando, mga kaibigan. Pagkakasuway nga gikuha kag tuko, sugat og tuko. Asa na pwede paak? Kutyukan. Yan yung mga kaibigan, sabi ni Fernando, nakaganda daw siya ng lizard, no? Ano tawag niya sa Tagalog? Ba? Butike na malaki. Ang dami talagang karanasan si Fernando, no? Ang daming dito siya. Nakaipento ng ahas, pinagat ng butike. Ganun talaga part niya ng trabaho niya bilang isang magaling na coconut pilot. Wala nang lokay per, kay gamon. Kayutek per.
Ayaw na dapit na ako kay wa pa na.